Nag-celebrate ka dahil tinurn down ni Lynette ang proposal ni Carlos? Ang dami mo agad sinabi. Moira, kaya nga nandito ako dahil asawa kita. Pero sa bahay na to, daig ko pa ang isang preso na bantay sarado at paulit-ulit na pinaparusahan. Alam mo, Doc Javier, ayoko lang magulong buhay naming lahat kung hindi mo sasabihin yung katotohanan. Ako ang magsasabi. Parang meron pa akong hindi alam tungkol kay Carlos. Ay ko tong sinasabi na ang feeling ko si Carlos, may mystery pa rin sa kanya eh. Not the good kind, ah. Kaya dapat sana alamin mo muna yan, madiscover mo yung lahat. Para mapanatag ang loob mo, para at least, pag nagpakasal ka, handang-handa ka na. Gusto ko maging ready ka. Ready saan? Dahil malapit mo nang malaman yung... Malaman yung? Carlos, ayoko sana na meron tayong tinatago sa isa't isa. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Doc Lindon? Malaman niyo. I'm sorry pero yung orders po for patient Alcaraz kailangan na po. Alright, I'll go with you. Dr. Santos, excuse me. Let's go. Gusto ko lang sabihin sa'yo na natakot ako nung i-reject mo ako sa proposal. Akala ko hindi mo ako mahal. Akala ko tapos na tayo. Pero tama ka. Binigla kita. At naintindihan kong mas gusto mo pang makilala natin ang isa't isa. Pero Lynette, kung ano yung nakikita mo sa akin, yun na yun. Yun na ako. Kaya, ayaw kitang pilitin sa mga bagay na hindi ka pa handa. Basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At handa akong hintayin ka. Dahil sa'yo nagkaroon pa ako ng peklat sa ulo. Makakaganti rin ako sa'yo. Rosa? Rosa? Ma'am. Rosa, mag-defrost ka ng manok at ipagluluto ko ang Sir Robert mo ng paborito niyang ulam. Ay, ma'am. Umalis na po si Sir. Kanina pa po. Saan pumunta? Hindi niya po sinabi eh. Okay. Sige. At saka, ma'am, meron po pala kayong bisita. Sino daw? Andun po siya sa garden. What are you doing here? You're not supposed to be here. Hindi nyo nire-reply ng mga text ko. Hindi rin kayo nagko-call back. Tataguan niyo yata ako, madam eh. Of course not. Na-ospital ako, inoperahan ako sa ulo. In fact, I'm still recovering. Kaya pala nakalimutan mo ang monthly allowance ko para itiko ang bibig ko. Alam niyo naman, kapag wala na akong natanggap, sasabihin ko sa asawa mo lahat ng nalalaman ko. Sige, teka. Kukunin ko na yung pera mo. Sandali lang.
Maraming salamat, Carlos. Mahal na mahal din kita. Sige, kainin mo na to habang mainit pa. Babalik na ako sa trabaho ko. Sige, salamat. Yung pera mo. Pasalamat ka, wala dito yung asawa ko. Hindi kanya pwede makita rito. Right timing pala yung dating ka, ma'am, ano? Basta huwag ka nang babalik dito, ha? Sige na, malis ka na. Oh, ma'am, saglit lang po. Baka pwede maki-CR lang. O sige dyan, Thank you, ma'am, ha? bilisan mo. Hello, Zoe? Don't marry Tita Lynette. Ano? Ano naman sa'yo kung pakasalan ko siya? Alam mo, Zoe, sa totoo lang, ayaw ko na maglihim sa kanya. What? Are you out of your mind? Zoe, mahal ko si Lynette at pakakasalan ko siya. Pero naramdaman niya nang mayroon pa akong hindi sinasabi sa kanya. Alam mo, importante sa kanya ang tiwala. Ayaw ko siya mawala sa akin. Maghanap ka na lang ng iba. Madami naman dyan eh. Si Lynette ang gusto kong makasama habang buhay. Pero kailangan niya makilala yung totoong ako. Kaya sasabihin ko na sa kanya, na anak kita. Humahanap lang ako ng tapang at tamang tiyempo. No, hindi pwede. You promised me. Zoe, I'm really sorry. Hindi ko matatanggap yung sorry mo dahil sisirain mo yung buhay ko. Naiintindihan mo ba yun? Sisirain mo yung buhay ko, sisirain mo yung relasyon na meron ako sa kaisa-isang tatay na meron ako. Napaka-selfish mo naman. Zoe! Zoe! O sige, kung gusto mong pakasalan si Tita Lynette, hindi na ako kukontra. Pero please, please, huwag mong gawin sa akin to. Kung may paki ka pa rin sa akin, please, huwag mo sasabihin. Please, I'm begging you. Zoe, hindi lang naman ako nakakaalam nito eh. Si Dr. Javier. Siya mismo nagsabi sa akin na kailangan ko na sabihin kay Lynette. At kapag hindi ko sinabi, siya mismo magsasabi sa kanya. Please naman, huwag mong gawin sa akin to. Alam mo, Zoe, walang mawawala sa kanya kahit sabihin niya totoo. Ako na bahala kay Doc Lyndon. I'll make sure na hindi niya sasabihin yung sekreto natin. Pero please, please, ako na bahala mag-convince kay Dr. Javier na huwag niyang sabihin kay Tita Lynette na ikaw yung tunay kong tatay. Please. Alam ni Dr. Javier na anak ka ni Carlos? Kailan pa?